Kumusta mga kasaliksik? Noong Marso taong 2022, isang tila simpleng salitang Chino ang biglang sumiklab sa digital na mundo ng China. Bailan, na isinasalin sa Ingles bilang Let It Rot. Sa unang tingin, isa lamang itong panibagong online buzzword. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, napatunayan ng mundo na ang salitang ito ay hindi lang basta ekspresyon ng pagkadismaya. Ito ay naging isang malawakang kilos. Tahimik ngunit malalim ang implikasyon. Hindi ito kagaya ng karaniwang protesta sa lansangan na may placard at megaphone. Ang bailan ay isang anyo ng panloob na rebelyon laban sa isang sistemang matagal nang pumipigil sa kalayaan ng kabataan. Ang bailan ay sumunod lamang sa isa pang ideolohiya na nagugat noong 2021, ang dumping o lying flat. Sa ilalim ng kilusang ito, pinili ng maraming kabataan ang hindi na magsumikap. Tumanggi silang habulin ang mga inaasahang tagumpay gaya ng mataas na sahod, magarang bahay o prestihiyosong karera. Sa halip, tinanggap nila ang pagiging ordinaryo, isang desisyong masasabing radikal sa isang bansang matagal nang nagpapalaganap ng hard work culture bilang pundasyon ng pag-unlad. Ngunit ang bailan ay mas mapangahas. Hindi na lang ito simpleng pagtanggi sa ambisyon, kundi isang sinadyang pagpayag na hayaan na lang mabulok ang lahat, kahit ang sarili, basta makawala sa sistema. Ang lalim ng bailan ay nakaangkla sa tinatawag na 996 work culture, isang hindi opisyal ngunit malaganap na sistemang paggawa sa China kung saan ang mga manggagawa ay nagtatrabaho mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, 6 na araw kada linggo. 72 oras sa isang linggo, isang lingguhang bangungot na para sa iba'y tila hindi na karapat-dapat tawaging buhay. Bagamat ipinagbabawal ng batas sa paggawa ng China ang labis na oras ng trabaho, ito ay patuloy pa ring umiiral. Ito ay dahil na rin sa matinding kompetisyon sa hanap buhay, kung saan ang pagtanggi sa overtime ay kadalasang nangangahulugang hindi ka karapat-dapat para sa promosyon o mas masahol para sa mismong trabaho. Hindi na nakapagtataka kung bakit bumaling sa bailan ang mga kabataan. Sa gitna ng kawalang pag-asa, nagiging makabuluhan pa ang hindi paggawa kaysa sa magpakapagod sa trabahong wala namang tiyak na kinabukasan. Pero sa mas malalim na antas, mas malungkot ang katotohanan para sa ilan. Dahil sa kakulangan ng oportunidad at matinding presyur mula sa pamilya at lipunan, napipilitan ang ibang kabataan na magpanggap na sila ay may trabaho. At oo, literal itong pagpapanggap. Sa pamamagitan ng pag-upa ng fake office setups na may kasamang desk, computer at kahit boss package para makakuha ng mga litrato na tila abala sila sa opisina. Ang lahat ng ito ay para lang mapanatili ang imahe na sila ay matino sa mata ng lipunan. Sa halagang 31 dolyar kada araw, ang ilang kabataan ay bumibili ng ilusyon ng tagumpay, isang desesperadong solusyon sa isang lalong humihigpit na sistema. Ngunit para sa iba, hindi sapat ang pagpapanggap. Kailangan nila ng pagtakas. At dito pumapasok ang isang kakaibang lugar sa China, ang lungsod ng Dali sa Yunnan Province. Dali, na may populasyong 3,600,000, ay hindi kasing ingay ng Beijing o Shanghai. Ngunit sa mga huling taon, naging kanlungan ito ng mga tinatawag na alternative thinkers, mga taong pagod na sa rat race at piniling kumawala sa karaniwang landas. Inawad nila itong tahanan, hindi dahil sa ekonomiya o industriya,
kundi dahil sa simpleng pamumuhay at mababang cost of living. Isa itong silent revolution, isang kolektibong pagtalikod sa pangarap na ipinilit ng Estado. Sa Dali, walang 996, walang social media pretensions. Naroon lamang ang hangin ng Yunnan, ang kalma ng mga bundok, at ang tahimik na paghahanap ng sariling landas. Sa kabuuan, ang Baylan ay hindi lamang ekspresyon ng katamaran, kundi isang makapangyarihang pahayag ng pagod, pagkalito, at pagtanggi. Isa itong sining ng tahimik na protesta. Walang sigawan, walang placard, ngunit may malalim na epekto sa lipunan at ekonomiya ng China. Sa bawat kabataang tumatangging sumunod sa 996, sa bawat batang nagsusumamo ng kaunting pahinga, at sa bawat isa na piniling hayaan na lang mabulok ang mga bagay-bagay, malinaw na may kailangang baguhin. At ang tanong ngayon, makikinig ba ang pamahalaan o tuluyan ng malulusaw ang tiwalang minsang itinanim ng kabataan sa ideya ng kanilang bansang tinubuan? Hindi na kailangang lumabas sa lansangan upang iparinig ang hinaing dahil sa China, sapat na ang isang utos mula sa itaas upang gumuho ang kabuhayan ng milyon-milyon. Noong taong 2021, pinataw ng pamahalaang Chino ang tinaguriang for-profit tutoring ban, isang polisiya na sa unang tingin ay layuning bawasan ang akademikong presyur sa mga estudyante. Ngunit sa likod ng magandang layunin ay ang pagkawasak ng isang industriyang nagkatahalaga ng $100 bilyong. Pang mga kilalang kumpanya gaya ng New Oriental Education ay nawalan ng 83% ng kanilang market value sa loob lamang ng 10 buwan. Libu-libong tutorial centers ang nagsara. Ang mga guro, staff at admin, mga taong umaasa sa sektor ng edukasyon para sa kanilang kabuhayan, ay bigla na lang nawalan ng trabaho. Hindi lang ito usapin ng negosyo. Ito'y dagok sa tiwala ng kabataan sa mismong sistemang dapat sanay nagtuturo sa kanila ng kaalaman at kaunlaran. Ang kabiguang ito ay hindi natapos sa sektor ng edukasyon. Sunod-sunod ang naging pagkilos ng Communist Party upang durugin ang mga pribadong industriya na umano'y masyado ng makapangyarihan. Sinunod nila ang real estate, tech at maging ang gaming sectors. Ang Alibaba, isa sa pinakamalalaking kumpanya sa buong mundo, ay natanggalan ng higit 10,000 empleyado. Ang Country Garden, dating haligi ng konstruksyon sa China, ay nawalan ng 30,000 tauhan. Maging ang mga tech giants gaya ng Tencent at ByteDance ay hindi nakaligtas, sabay na nagbawas ng tig-5,500 manggagawa. Sa isang bansa kung saan ang trabaho ay hindi madaling makuha, ang ganitong malawakang retrenchment ay parang pagsaboy ng gasolina sa apoy ng kawalang pag-asa. Ngunit ang pinakamasakit na tinamaan ay ang industriya ng video games. Isang mundong hindi lamang pinagkukunan ng kita, kundi ng aliw, inobasyon at pangarap ng kabataan. Noong 2019, nagsimula ng higpitan ng gobyerno ang industriya sa pamamagitan ng paglimita sa oras ng paglalaro para sa mga menor de edad. Pagdating ng 2021, pinutol nila ang pag-apruba sa mga bagong laro sa loob ng halos 8 buwan. Ang epekto, 14,000 maliit na gaming studios ang tuluyang nagsara. Ang dating annual growth rate na 7.28% noong 2018 ay bumagsak sa wala pang 1% pagsapit ng 2024.
Isang malinaw na mensahe ang ipinadala ng Estado. Walang lugar para sa labis na aliwan kahit pa ito'y hanap buhay ng ilan. Dahil dito, nagsimula ng manlamig ang kabataan sa ideya ng entrepreneurship at innovation. Kung ang isang ideya ay kayang maparalisa ng isang utos mula sa itaas, sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na magtayo ng sarili nilang kumpanya? Sino pa ang maglalakas loob na mangarap? Ilang taon ng pagtatrabaho, pag-iipon at pagbuo ng produkto. Lahat ito maaaring mabura sa isang iglap. Kaya't sa halip na magsimula ng negosyo, mas pinipiling manahimik, imatras o kaya'y makibahagi na lang sa mga silent protests tulad ng Bailan at Tangping. Mas pinapalala pa ang sitwasyon ng matagal ng suliranin sa youth unemployment. Ayon sa datos noong Mayo ng 2023, umabot sa 20.8% ang youth unemployment rate. Isang kasaysayang mataas na bilang. Ngunit sa halip na ayusin ang problema, pinili ng gobyerno na baguhin ang metodolohiya ng pagsukat dito. Sa Desyembre ng parehong taon, inilabas nilang muli ang datos at bumaba na raw ito sa 14.7%. Ngunit may isang catch. Hindi na isinama ang mga estudyante sa bilang. Isang simpleng teknik upang pagandahin ang itsura ng krisis. Kahit hindi nito talaga nilulutas ang tunay na problema. Ang ganitong uri ng solusyon ay nagsisilbing insulto sa milyon-milyong kabataang naghanap ng trabaho, nangangarap ng mas maayos na buhay. Sa halip na tanggapin ang katotohanan at humanap ng pangmatagalang solusyon, pinili ng pamahalaan na patahimikin ang datos na para bang kaya nitong patahimikin din ang galit, takot at pagkadismaya ng kabataan. Ngunit habang pinipilit ng Estado na itago ang krisis sa likod ng mga peking numero, dumarami naman ang mga kabataang hindi na naniniwala sa sinasabing Chinese Dream. Ang resulta, isang henerasyong walang tiwala sa sistema, isang lipunang nakatayo sa manipis na yelo ng propaganda, at isang ekonomiyang naglalakad sa bingit ng pagbagsak. Hindi dahil sa kakulangan ng potensyal, kundi dahil sa pagkasakal ng kalayaang mag-isip, mangarap at lumaban para sa kinabukasan. Sa dulo, hindi lang mga negosyo at trabaho ang nawala, pati na rin ang pag-asa ng susunod na salinlahi. Sa kasaysayan ng modernong China, iisa marahil ang pulisiyang tila may pinakamalalim at pinakamatagal na epekto. Ang one-child policy na ipinatupad noong dekada 80. Layunin nitong pigilan ang paglobo ng populasyon sa panahong kapos ang bansa sa pagkain, pabahay at yaman. Ngunit matapos ang higit 40 taon, ang naging bunga nito ay hindi simpleng populasyong kontrolado, kundi isang demographic time bomb na unti-unting winawasak ang kinabukasan ng bansa. Sa pagkontrol ng dami ng anak, lumitaw ang hindi inaasahang epekto, isang malawakang gender imbalance. Sa kasalukuyan may tinatayang 35 milyong mas maraming lalaki kaysa babae sa China. Isang mismatch na nagdudulot ng krisis sa relasyon, pag-aasawa at mismong pagpapamilya. Kahit pa ibinasura na ang one-child policy noong 2016 at napalitan pa nga ng three-child policy noong 2021, hindi na bumalik ang dating sigla ng fertility rate. Sa halip, bumagsak pa ito sa 1.7, malayo sa standard replacement rate na 2.1. Ang resulta, mas kaunti ang mga ipinapanganak habang patuloy na tumatanda ang mga nakatatanda. Ayon sa mga eksperto, pagsapit ng taong 2035, aabot na sa 400 milyong katao ang may edad 60 pataas. Isang napakalaking bilang na katumbas ng halos 30% ng kabuuang populasyon ng China. Ang tinatawag na aging populasyon na ito
ay hindi lang simpleng usapin ng lipunan. Ito ay isang napakalaking hamon sa ekonomiya, lalo na sa pension system ng bansa. Habang tumatanda ang populasyon, mas marami ang nangangailangan ng benepisyo at suporta mula sa gobyerno. Habang mas kafaunti naman ang mga kabataang nasa working age na magbibigay ng buwis at magpapatakbo sa produksyon. Ito ang dahilan kung bakit unti-unting bumabagal ang galaw ng ekonomiya. Sa bawat taon, lumiliit ang lakas paggawa, humihina ang demand para sa produkto at serbisyo, at bumababa ang antas ng produktibidad. Ang pagbaba ng populasyon ay nagdadala rin ng pagbaba ng consumer activity. Kapag kaunti ang bumibili, kaunti rin ang kailangang gawin ng mga negosyo. At sa huli, kaunti rin ang trabaho. Ang epekto nito ay tila isang chain reaction. Bawat isa ay naghahatak sa iba pababa. Ngunit ang krisis ay hindi lamang nakatali sa mga numero ng ekonomiya. Isa pang malalim na suliranin ay ang tumitinding presyur ng kultura. Sa China, matagal nang nakatanim ang ideya ng Chia, ang inaasahan ng lipunan sa kabataan na magtatag ng pamilya, magpakasal at bumili ng bahay. Ngunit sa realidad ngayon, ang gayong mga pangarap ay tila naging bangungot. Ang presyo ng mga bahay sa mga pangunahing lungsod tulad ng Shanghai at Beijing ay umabot sa 12 beses ng karaniwang kita ng isang manggagawa. Sa simpleng salita, ang pagkakaroon ng sariling bahay ay isang imposibleng misyon para sa maraming kabataan. Hindi nakapagtataka kung bakit sa halip na sumunod sa Chia, pinipili ng iba na umiwas, umatras at hayaang lumipas ang mga taon na hindi sinusunod ang dikta ng lipunan. Ang epekto ng mga ito ay nakikita sa datos. Bumababa ang bilang ng mga nagpapakasal, lumiliit ang interes sa pagbuo ng pamilya, at lalong tumitindi ang pakiramdam ng alienasyon ng kabataan. Kahit pa maglunsad ng mga kampanya ang gobyerno upang hikayatin ang mga tao na magpakasal at mag-anak, tila hindi na ito sapat. Karamihan sa mga kabataan ay mas pinipiling ituon ang kanilang oras at lakas sa kanilang trabaho, kung sila man ay pinalad na magkaroon nito. Para sa iba, ang ideya ng pakikipagrelasyon ay tinanggihan na rin. Hindi lamang dahil sa kawalan ng oras, kundi dahil sa gender discrimination at mga konserbatibong paniniwala na gumagapos sa kababaihan sa loob ng tahanan. Ang larawan ay malinaw, isang lipunang paatras sa reproduksyon, ngunit paabante sa edad, isang kabataang hinihikayat na bumuo ng pamilya. Ngunit wala namang sapat na suporta o seguridad upang gawin ito. Isang pamahalaang desperadong baguhin ang direksyon, ngunit tila huli na ang lahat. Ang demographic crisis na dulot ng dating one-child policy ay hindi simpleng problema na kayang ayusin ng isang bagong batas o kampanya. Ito ay sugat na malalim at tila ba habang pinipilit itong gamutin ng Estado, lalong bumubuka ang sugat sa bawat henerasyong sumusunod. Sa gitna ng lahat ng ito, bumabalik tayo sa pangunahing tanong, kung ang mismong mga kabataan, ang pag-asa ng bansa, ay nawawalan na ng tiwala, ng direksyon, at ng gana para sa kinabukasan, paano pa maiaahon ng China ang sarili mula sa isang panloob na krisis na hindi kayang supilin ng censorship, propaganda, o pagbabago ng datos? Dahil sa dulo, hindi sapat ang mga pulisya kung ang puso ng bansa, ang mamamayan nito, ay unti-unting tumatalikod sa kinabukasan na dati nilang ipinaglaban.